masayang araw po. Ito naman ang ating second breeding pen. Katatapos lang po natin magkapon, magturok po ng ivermectin at magbigay ng Respisure. So ito po yung isa sa mga natayuan na natin ng bagong lona. At ito nga po yung una naming kinabit na nasa itaas yung itim. Napag-isipan ko po na baligtarin yung lona na yung light material ang itaas para po hindi masyadong mag-absorb ng init. Hindi ko pa po nasusubukan kung may difference yung nakabaligtad na ganyan o yung puti ang nasa itaas. Gawa pa ng hindi pa talagang nainit ang panahon para hawakan ko sa loob. Kasi po yung black material hindi naman natin maalis yan, kasama pa rin po sa lona. Kaya lang mapapailalim po siya. 22 heads po yung ating ginawa dito. Yan po yung isa sa mga huling umanak. Dadalawa po ang naging anak ng inahin na yan. Hello! Dadalawa po naging anak ng inahin na yan. Kaya pagbibigyan ko pa po ng isang pagkakataon dahil 7 po ang naging anak niya noong nakaraan. So titignan po natin kung mag-steady po na sa susunod ay 2 pa rin, aalisin na po natin. Hindi naman po ako nagkakalka agad, lalo na kung bata-bata pa po yung inahin na umanak ng kaunti. Pag po consistent na umaanak lang ng unti-unti o kaya po ay talagang matanda na yung inahin, yun po ang kinakal ko na. Kasi po sa mga inahin natin, meron ng mga higit sa 5 taon ang gulang. So yung mga yun po, expect natin na talagang uunti na ang magiging mga anak. So pag bumagsak po ang production nun, inaalis ko na. So yan po ang ating mga biik naman dito. Kaya towards the end of October po ay magwawalay ulit tayo ng mga 40. So meron na po tayong mga 116 na kawalay nung panahon na yun. Patuloy naman po ang pag-anak ng ating mga alaga. Yan po, kita naman mixed ang ages ng ating mga biik. At next week po, may gagawin ulit tayo na mga 30 heads naman. So sa ngayon po, nasa between 40 and 50 heads na biik pa lang ang ating napoproduce monthly. Yan, dahil malilim po dito, madalas pong dito nakapahinga ang ating mga alaga. Kaya po yung susunod na lona, malamang dito sa areang ito ko ilagay. So ito po uli ang kanilang rainy season na pen. At yung pong kabila, yung pong ginagamit din natin ngayon, kaya hindi masyadong pahinga, ang kanilang magiging dry season pen naman, may paliguan po sila doon. Yan po, may kasama ring biik. So tuloy-tuloy lang po ang ating pag-maintain ng mga kulungan at tuloy din po ang ating pag-selection at culling ng ating mga alaga naman. Kaya dun po sa unahan, meron na ulit tayong mga inihahandang gilts na magiging pamalit po sa ating mga mahinang mag-produce na mga inahin. Kung 5 to 6 po ang anak sa akin, feasible na pong alagaan ang mga inahin. Pero kung 2-3 na lang po ang kanilang ilinalabas, talo na po tayo sa pakain. Kagandahan po sana ay between 5 and 8 ang maging average.
Dahil hindi pa po namin nagagawa yung painuman dito, yung mga rubberized na palanggana o batsa ang aming ginagamit. Yan naman po ang ating bulugan dito. Siya po ang ating mistisong Pampanga Native, mix po na Pampanga Native at Quezon Black. Anak po ni Bobby. Dalawa po dati yan na magkapatid. Namatay po yung isa niyang kapatid last year. Nung tamaan po tayo ng respiratory disease. So po, kitang yung ilalim po ng ating lona ay tuyong-tuyo yung lupa. Kahit na naging maulan po nang dumaan yung bagyong Nando, kahit na hindi po tayo nahagip dito sa Pampanga, ay naging maulan pa rin po. Pero yan po, kitang tuyo naman ang lupa sa loob po ng ating silungan. Kaya patuloy na po ang aming gagawing construction na ganito ang design sa mga inahin po natin o sa breeding pen ay 20 by 40. Yan po ang 20 by 40 na sukat ng silungan. Yun na lang po lona ang aming tinatabas para magkasya yung puntubo na ginagamit dahil 20 feet po or 6 meters ang isang tubo, hindi na po natin kailangang putulan pa. So yan po ang ating update dito sa ating second breeding pen. Silipin po natin yung ating ginagawang third pen, yung pinaglalagyan po ng mga dumalaga. Ito po yung katabing pen ng ating second breeding pen. Itinawid namin dito yung mga dumalaga na hindi pa po naanak. Gawa ng napansin namin na pag nahiga nga ay dinededehan din po ng mga biik. Kaya po baka mamatayan tayo ng mga biik na magiging isisilang nila. Gawa po noon, nangyari sa amin yon, halos ubos na po yung gatas ng mga inahin nang sila ay mga anak. So yan po, malapit ng mga umanak, kaya keep na muna natin sila dito. Yung isa pong yon, under observation, sabi kasi nila nakastahan na, kaya po hiniwalay na namin yung barako noon. Pero ang tingin ko po ay hindi buntis yun. Kaya binabantayan ko po ng maayos. Pag hindi po naglandian, meron pong ganyan na mga babaeng baboy na hindi po naglalandi. Kaya nga po ako, sa mga nagtatanong ng mga gagawing pang-alaga, isinasuggest ko po na yung mas may edad na ang bilhing baboy, gawa ng maobserbahan po kung naglalandi. Kaya nga po, kung maglabas ako ng mga dumalaga, 15 kilos up po, makikita na po natin kung nagmamount sila. Karamihan po ng nailalabas kong mga dumalaga ay 25 to 30 kilos. At that time po, mga 4 na buwan na yan, nagka-come into heat na po ang ating mga alaga. So mas safe po na ganun ang gawin. So dito na po tayo sa ating inaayos na magiging third breeding pen. 5 po ang ating mga dumalaga dito. Yung 4 na kasamahan nila dito ay mga first time mommies. Galing po dun sa mga dumalaga na dinala natin dun sa tabi ng first breeding pen. Gawa nga po ng nawalan tayo ng mga baboy sa likod. So ito na po muna ang ating ide-develop. 9 na po ang laman nito. Meron pa po tayong 2 dumalaga na nandito lang sa gilid. By mid-October po, 8 months na rin ang mga yan,
pwede na natin silang isama sa mga alaga natin dito. So magi-11 na po sila. Tapos yun pong mga inahin doon sa pinaglagyan natin sa tabi ng first breeding pen ay unti-unti naming ililipat dito para makabuo po tayo ng herd dito na 25 to 30 ang magiging mga inahin. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.